Alright mga amigos, bad news po ito para sa ating pambato na si Cuadro Walas Janriel Casimero. Sa kabila kasi ng kanyang impresibong panalo kontra kay former 2 Division World Champion Luis Pantera Nery nitong nakaraang linggo lamang, ang iniisip po nating mga Filipino boxing fans nakahakbang na papalapit si Casimero sa kanyang inaasam-asam na laban kay The Monster Naoya Inoue. Maraming mga Pinoy boxing fans ang nag-iisip na heto na, si Casimero na ang next in line para challenge kay Inoue. Pero ang realidad, malayo pa po pala talaga mga amigos. Mukhang hindi pa talaga mangyayari. At narito po ang ilang mga dahilan. Number 1, ngayong araw po may balita na inaprobahan ng IBF ang petisyon ng kampo ni IBF Super Bantamweight No. 1 contender Ryosuke Nishida at kampo ni Sam Goodman na gawing IBF interim title fight ang kanilang laban ni No. 2 contender Sam Goodman. At opisyal na raw po itong ipinag-uutos ng IBF. So ibig sabihin po mga amigos, kung sino ang magwawagi sa bakbakan ni na Ryosuke Nishida at Sam Goodman ay magiging official mandatory challenger ni The Monster Naoya Inoue. At bad news nga po yon para kay Casimero dahil sa usapang legalidad, usapan ng karapatan. Mas magkakaroon po yun ng karapatan kaysa sa kanya. Mas mauuna po yun sa pila kaysa sa kanya. Sa ngayon, hindi ko po alam kung alin ang mauuna sa IBF at WBO sa pagbibigay ng mandatory o pag-uutos ng mandatory kay Inoue. Dahil kung atin pong matatandaan, tapos na po sa rotation ng WBC dahil inutusan nila noon si Inoue na labanan si Alan David Picasso. Tapos na rin yung WBA. Inutusan ng WBA si Inoue na labanan si Akhmadaliev. Ngayon, ang isa pang problema ni Casimero, kahit mauna pa ngayon ang WBO sa pagbibigay ng mandatory kay The Monster Naoya Inoue, wala pa rin siya sa pagpipilian sapagkat wala po siya sa top 15 rankings ng kahit anong major sanctioning bodies. Hayan po makikita nyo na kahit anong major sanctioning bodies, mapa WBC, WBA, WBO at IBF, wala po sa top 15 ang ating pambato na si Cuadro Walas. Kahit pasyalan po natin yung mismong website ng WBO, hindi po natin mababasa ang pangalan ni Casimero sa top 15. Mas may tsansa pa ang ating isang kababayan na si Carl James Martin na mapalaban kay Inoue kaysa kay Casimero. Dahil ayan po makikita natin sa WBO rankings, number 1 po dyan si Carl James Martin. Kaya naman kung usapang legalidad, usapang karapatan, mas mauuna po sa pila si Martin kaysa kay Casimero. Although ang aking opinion para sa akin, mas makapagbibigay ng magandang laban si Casimero kumpara kay Nishida, kay Goodman, pati na rin kay Carl James Martin. Pero wala po magagawa yung opinion ko dahil sa bandang huli, ang masusunod ay yung mga batas na ginawa ng mga sanctioning bodies. Kung kaya ko lang sanang magbendalo tulad ni Erwin Tulfo, aba edi pa uunahin ko na sa pila si Cuadro Walas para magkaalaman na. 'Di ba? Ngayon ang tanong, paano kung hindi muna mag-mandatory itong si Inoue? Mag-voluntary title defense muna. Yes, pwede po 'yon. Ang kaso kapag mag-voluntary title defense ang isang world champion, kailangan pa rin nilang pumili ng kalaban na pasok sa top 10 or top 15. Pero yun nga lang, wala sa top 15 rankings ang pangalan ni Cuadro Walas. Kaya't bawal din po siyang piliin ni Inoue kahit papayagan si Inoue magkaroon ng voluntary title defense. Sa ngayon, panalangin na lang natin na sa susunod na mag-update ng kanilang rankings, ang IBF at WBO mapasama sa top 15 si Janriel Casimero. Para kahit piliin po siya ni Inoue kung magkaroon ng voluntary title defense si The Monster, wala pong batas na malalabag. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka